Kung na-click na naman yung ating video gagawin, ito yung version 1, 125. May problema pala nito mga sir, overheat na naman. Click na naman yung ating video gagawin, ito yung version 1, 125. May problema pala nito mga sir, overheat na naman. At nag-start lang ulit daw to nung pinarefresh yung makina. Okay, bali hindi ko na may pakita sa inyo yung overheat sa may panel kasi sinadya ko muna kasi talagang palamigin to para matanggal ko yung fuel pump, yung water pump. Okay, napanood niya kasi yung video na ginawa ko, in-upload ko sa YouTube at nakita niya, kaya niya na dinala dito. Halos parehas na parehas daw yung issue ng motor niya sa ginawa ko, yung sa na-upload ko na video. Doon lang din daw nag-start kaya nag-overheat. Okay, i-check natin lang uli yung yung water pump niya kasi ito wala namang leak, hindi naman nag-leak yung coolant, hindi naman kumukulo yung radiator at nag-overheat. Malamang sa malamang yung water pump na naman to, siguro hindi na naman siguro na ipasok ng maayos. Kaya itatanggalin muna natin uli yung water pump niya para makita natin uli kung ano yung pinagmumulan nito. Pagka ganito na wala namang leak yung click nyo at laging nag-overheat, ibig sabihin yung water pump ang pupuntirihin nyo kaagad. Kapag ka may leak naman, i-check nyo yung mga hose. Tapos dito yan, dito wala naman leak. Yan, pagka may isa naman, may isa na din naman ako na-encounter, kumukulo yung kanyang radiator, tapos lumalabas yung coolant dito sa may reserve niya. Yung si reserve, meron siyang hose dito na papunta sa baba, doon lumalabas yung coolant. Pagka ganun din yung problema ng click nyo, ang pinaka may problema din uli doon si water pump uli doon. Kaya si water pump lagi ang laging may problema sa click, lalo kapag nagpa-refresh kayo at hindi maganda yung pagkakabalik yan at nag-overheat. Mas mainam na ibalik nyo kaagad para hindi tuluyang masira yung water pump. Okay, papakasin muna natin to. Ayan mga sir, natanggal po rito nung pag-angat ko ng water pump sa may gilid. Ayan, nasira yung kanyang water pump, tapos may nalaglag. Ayan mga sir, natanggal yung kanyang parang lock yata to, hindi ko alam kung ano itong nalaglag na to. Yan mga sir, natanggal na natin yung kanyang water pump. Yan, nasira na yung water pump niya, tapos wala yung kanyang parang ilisi. Dapat may ilisi ito na parang nag-iikot siya, nagsasalplit. Dito mga sir, hindi natin ito mariremedyohan, obligado, at bibili tayo ng bagong water pump pag ganito. Ayan, hindi natin ito mariremedyohan. At okay naman yung pagkakalagay kasi hindi naman natabasan. Kaso ayan, pagtanggal ko nito,
pagka buka ko ng water coolant, ay water coolant yung water pump, ito yung lumabas ka agad. Ayan, ito yung lumabas. Okay, bali gagawin natin dito, palit talaga ng bago. Hindi natin ito makagawa ng paraan kasi sira na yung kanyang water pump. Yan, tulad nito, bali yan, pabibili na lang tayo ng bago nito. At hindi na obra to, hindi na natin magagawa ng paraan to. Yan, nawala na yung kanyang pan, yung parang yung pan niya, basta yung pan niya nawala na, kaya hindi na siya nagsasirculate ng coolant, hindi na umiikot, hindi na siya nagra-running, kaya nag-overheat dahil yung kanyang coolant dun sa mismong block andun lang nakapirme. Kaya laging nadidetect ni sensor na mainit yung coolant, kaya lagi siyang lumalabas yung overheat niya sa may panel. Yan, nakabili na tayo ng bagong water pump. Ito yung luma. Pinagtada ko rito, ang nakuha ko lang nung pagkabukas ko yung spring. Yan, tapos may malit na yan, parang alibaba yan dito, ang gagaling dito sa may water pump. Ang nawala dyan yung parang ito yung pan nya, ito kasi yung nagpapaikot sa coolant, yan ang nawala dito. Sabi nung may-ari, simula daw nung pan to, pinalitan daw yung kanyang oil seal sa loob nito, pinalitan doon daw simula. Tapos binaklas ko yung kanyang radiator. Yan, tinanggal ko na rin yung radiator nya, at hinahanap ko kasi yung mga pinagtanggalan dito, yung natanggal na parang ganyan yung pan. Hinahanap ko sa radiator, wala naman akong nakita. Tapos talagang kita naman talaga na maganda yung pagkakatanggal. Tapos wala akong makita sa kanyang radiator, hanggang doon sa mga hose wala akong nakita, kaya binaklas ko na yung radiator. Yan, simula daw nung pinagawa daw to, doon na daw nag-start na nag-overheat. Tapos nung binuksan ko nga ito, yan, ito yung tumambad sa akin. Yan, tapos mawala na yung dito nya. Ang presyo nito mga sir, 1.3. Yan, nakakabili pala tayo ng ganito lang, kahit wala na yung cover. Yan, 1.3. Pagka mga sir, pagka kung sakaling nasira yung oil seal dito sa loob, huwag nyo na po ipagawa, mas maganda bilhin nyo na ng bago. Kasi tulad nito, pinagawa, kaso sablay, bali madudubli yung inyong gastos. Kaya mas maganda bumili na lang yung ganito. Yan, 1.3 po yung presyo nito, at least bago pa. Yan, tapos yung coolant nya parang kalawang na rin. May bago natin ibalik to. Yan, bago natin ibalik yan, linisan muna natin to para hindi mag-leak yung kanyang water coolant. Kikis-kisin muna natin to. Nakakapagtatanggal yung yung pan ng ating water coolant. Pang sablay ata yung pagkakagawa. Kasi pagka dito naman, pag natanggal yung pan ng water coolant, dapat ito kayod na kayod to dapat. Dito wala parang hindi naman natamaan dito.
Yan, lalagyan natin yung bagong water pump. Pagka bago yung ating water pump, siyempre bago yung kanyang mga o-ring. Ginagawa ko rito yung part na nandito, grasa lang yung nilalagay ko kasi hindi naman tatagas dahil bago yung kanyang o-ring. Yan, kaya nilalagay ko ng grasa para ito yung magiging pampadulas nya para hindi masugatan yung o-ring natin. Yan, grasa yung nilalagay ko. Tapos siyempre sisimpro nyo kung saan nakaposisyon yung ito pagkukuhanan natin. Tapos dito mararamdaman nyo naman dito kung nasa taas ba, naka-slide, ganyan. Mararamdaman nyo naman. Okay, lalagyan na natin to para matesting natin. Yan, pagka once na tama yung lagay nung water pump natin, fit na fit, saktong sakto rito. Tapos siyempre naka backlash naman na, i-try yung paikutin to. Yan, o di kaya version 1 to ginagawa natin, pwede nyo siyang paikutin. Yan, titingnan nyo yan kung gagalaw yan, kung iikot. Gagalawin ko yung kanyang kickstart. Ayan, dapat gumagalaw din yan kapag ginagalaw ko yung sa may magneto, dahil nakabukas yung magneto, dahil tinanggal ko nga yung radiator. Ayan, dapat gumagalaw. Ayan, tama yan pagka ganyan, tama yung pagkakasalpak natin. Pagka ganyan ginagawa ko pagka alangalin ako. Ayan. Okay, babalikan natin ito mga to. Yan, masya na ibalik natin yung kanyang water pump. Pagkabago yung water pump nyo, grasa lang yung gamitin para hindi masira yung kanyang o-ring, kasi bago naman yung o-ring. Naglalagay lang tayo ng silicone pag once na ang o-ring natin medyo luma na, saka lang tayo naglalagay. Ngayon ibabalik naman natin yung kanyang radiator. Yan, ito yung nakuha kong coolant sa radiator nya, medyo kinakalawang, tapos may mga langis-langis pa. Yan yung tumagas. Okay, babalik muna natin itong radiator nya. Ayan, ibalik na natin yung kanyang radiator. Siyempre ilalagay na natin yung kanyang coolant para mapa-start natin. Yan, dinagdagan ko na uli. Dapat puno yan. Yan, tapos sasado na natin to para matesting natin. Tatry naman natin siyang i-start. Tapos check natin kung iinit dun sa may kanyang radiator. Pag uminit sa radiator, matik na nagraraning na yung kanyang coolant. Yan, start natin.
natin sa ilalim. Normal lang na uusok yung tambocho natin kasi tuluan yan ng water coolant. Yan, umiinit na dito. Pagka umiinit yung sa radiator natin, yung dito, ibig sabihin nagsasalculate na yung kanyang coolant. Yan, umiinit na dito, saka dito. Tapos tayo natin maya maya kung lalabas pa yung kanyang temperature dun sa may overheat. Tapos off natin ulit, sabay on na naman. Mainit dito. Yan, pagka mag-check kayo kung nagra-running na yung kanyang coolant, yan yung mga hose, iinit na yan. Dito, iinit na yan. Okay, bali okay na yung water pump nya. Bali wala naman leak. Yan, wala naman leak. Ayan, ganito na lang yung ating video. Maraming salamat.